Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay maisaloob namin at maisakatuparan sa pagtataguyod mo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako sa tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo." Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang mga mabubuti ay kapiling mo parati. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo, at doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat. Sa gawang mabuti siya ay nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati.
tayo pong lahat, Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ebanghelyo natin ay karugtong ng kwento kahapon kung saan tinanong ni Jesus si San Pedro 3 beses, iniibig mo ba ako? At sa kahuli-hulihan, ang paanyaya ni Jesus kay San Pedro ay sumunod ka sa akin. At yung ebanghelyo natin ngayon ay karugtong matapos sabihan ni Jesus si San Pedro, sumunod ka sa akin, ay nag-alala naman siya sa kapwa niya alagad. Yung alagad na minamahal ni Jesus, ganon ang paglalarawan. Itong alagad na ito, nung huling hapunan, ito yung humilig sa dibdib ni Jesus at nagtanong kung sino yung magkakanulo sa kanya. Itong alagad na ito ay si San Juan, na siyang sumulat ng ebanghelyong ito. Bagamat hindi siya pinangalanan, pero ayon sa tradisyon at ayon sa pag-aaral, ito'y si San Juan. Siya yung alagad na minamahal ng Panginoon. At ang tanong ni Pedro, paano na siya? Kasi nga sabi ni Jesus kay Pedro, ay sumunod ka sa akin. Laging magkasama si Pedro at ang alagad na ito. Kaya nga marahil ay nag-aalala siya, ano nang mangyayari sa kanya? Kaya ang tugon ni Jesus sa kanya, nakakagulat din. Kung gustuhin kong hindi mamatay ang taong ito, ang alagad na ito, hanggang sa aking pagbabalik, ano naman sa'yo? Ganon yung sagot ni Jesus.
Parang sinasabi ni Jesus kay San Pedro, wag mo na siyang pakialamanan. No, ikaw, tinatawag kita na sumunod sa akin. Huwag ka nang mag-alala sa Kanya. Ako nang bahala sa Kanya. Meron siyang sariling tawag. Ang intindihin mo ay yung tawag ko sa iyo. Kaya nga ang sinasabi ni Jesus kay Pedro ay huwag maging hadlang yung pag-aalala niya sa iba na makasunod sa Kanya. Kasi nga minsan nangyayari rin sa atin yan. Nakakaramdam tayo na tinatawag tayo ni Jesus na maglingkod sa Kanya. Halimbawa sa simbahan. Siyempre, pag sumunod tayo sa Kanya, ay merong mga masasakripisyo. Katulad ng pamilya natin. Dati-dati naman, lagi mo lang kasama pamilya mo. Ngayon, inaanyayahan ka mag-serve sa parokya halimbawa. At pag nag-serve ka sa parokya, mababawasan yung oras mo sa pamilya. Paano na ang pamilya ko? Maari nating idahilan yan para hindi tayo tumugon sa paglilingkod sa Panginoon. Nangyayari rin yan sa aming mga pare. Maraming gustong magpare, pero inaalala nila pamilya nila. Lalong-lalo na kung panganay siya at siya yung inaasahan ng kanyang mga magulang na tutulong sa kanila kinalaunan at magtataguyod sa ibang mga kapatid. Kaya merong mga nagpapare, tumitigil, hindi na tinutuloy dahil nga sa pag-aalala sa pamilya. Pero ang leksyon ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, huwag tayong mag-alala. Pag tinawag tayo ng Panginoon, hindi niya pababayaan yung mga mahal natin sa buhay. Hindi sila dapat maging hadlang kung talagang tunay ang tawag sa atin na maglingkod. Maaring masakripisyo yung oras, pero pwede rin naman nating balansehin na hindi tuluyang mapapabayaan ang pamilya. At yung mga mahal natin sa buhay ay ang Panginoon ang mag-aaruga sa kanila. Meron din silang sariling tawag na dapat nilang intindihin. Kaya nga may kanya-kanya tayong tawag maglingkod sa Panginoon at sana walang sino man ang hahadlang. Walang sino man ang dapat humadlang para makatugon tayo kahit mga mahal natin sa buhay. At huwag tayong mag-alala nga. Yung pag-aalala, sobrang pag-aalala, yan ang pumipigil sa atin tumugon sa Panginoon. Magtiwala tayo na aalagaan ng Panginoon ang mga mahal natin sa buhay. Mga taong importante sa atin. Mga taong inaalala natin, paano na sila? Parang si Pedro, paano na si Juan? Paano na ang alagad na malapit sa Kanya? Kaya sabi ni Jesus sa kanya, huwag mo na siyang isipin, huwag mo na siyang pakialamanan. Ang intindihin mo, yung tawag ko sa iyo. Parang sinasabi ni Jesus, akong bahala sa Kanya. Meron siyang sariling paglalakbay. At totoo nga, si San Juan ang pinakahuli na alagad na namatay. Si San Juan ay nabuhay ng mahaba. Ayon sa tradisyon ay siya ang pinakahuli na namatay sa mga alagad na isulat pa niya itong ebanghelyo ni San Juan. Kaya lahat ng pag-aalala natin ay ipagkatiwala natin sa Diyos.
Patuloy nating tuparin ang mga tungkulin natin, tumugon tayo sa Panginoon ng buong puso, anumang mga pag-aalala natin, itaas natin sa Kanya. Magtiwala tayo, hindi niya tayo pababayaan, pati na rin ang mga taong mahal at importante sa atin. Si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang Ama ay nagnanais na unahin natin ng higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Ating itugon sa bawat kahilingan, Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may pagmamalasakit na katulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan, naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may karamdaman, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa, kung titiisin bilang pakikiisa kay Kristo, ay maaaring maging biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan, naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Tahimik nating ipanalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating nangangailangan ng ating dasal. At alalahanin din natin ang mga kapatid nating nagpapamisa sa pagdiriwang na ito. Panginoon, alisin mo ang aming sobrang pag-aalala sa aming puso, kung kaya't nabibigo kaming tumugon sa iyo. Matuto nawa kaming magtiwala sa iyo, na hindi mo kami pababayaan, pati na rin ang mga mahal at mga importanteng tao sa buhay namin. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Blessed and
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahaing ito, maihanda nawa ang aming kalooban sa pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya, ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Noong siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya ay hindi na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, napupuno ng kaluwalhatian mo. Hosanna, 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 sa kaitaas. Pinagpalang na Panginoon sa Panginoon. Hosanna, Hosanna, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. May pagtitiwala tayong manalangin sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin na ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa bawat araw, at patawarin mo ang aming sala tulad ng aming pagpapatawa sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng hinihiling naming kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin, kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng banal na salo-salo ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap naming ang luma ay talikdan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mamayang gabi, bukas ay kapistahan na ng Pentecostes, ang pagbaba ng Espiritu Santo. Yan na ang huling araw ng panahon ng pagkabuhay. Kaya 50 days natin na ipinagdiwang ang pagkabuhay. Kaya sa pagtatapos ng panahon ng pagkabuhay, ipanalangin natin na patuloy na manahan ang diwa ng pagkabuhay sa puso natin. Kaya kahit matatapos na ang panahon ng pagkabuhay, yung kagalakan na dulot ng pagkabuhay
ay maihatid natin buong taon, lalo na sa lahat ng ating gawain at sa lahat ng mga tao na makakasalamuha natin. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.